malarya o kaligkig ay isang uri ng sakit na nakakahawa at napapasalin sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Naku, ang malarya pala, kaligkig ang tawag sa Tagalog. Kada taon, meron po tayong 250 million cases na naitatala sa buong mundo. At ang lahat ng ating katanungan tungkol dito, masasagot sa ating usapang pangkalusugan. Magandang umaga po. Ako po si Dr. Mario Baquilod ng Infectious Disease Office, National Center for Disease Prevention and Control ng Department of Health. Ang pag-usapan natin po ngayon ay tungkol sa malaria, kung paano ito ay natra-transmit, maiiwasan at saka ginagamot. Ito ay isang uri ng infectious disease na trinatransmit ng isang uri ng lamok. Ang tawag po natin ito is Anopheles mosquito. Pero ang nagtra-transmit lang po yung mga babae, yung mga female mosquito. Kasi kailangan ang dugo ng isang warm-blooded, it includes animals at tao, sa development ng egg ng mosquito. Usually po, ang malaria ay nakikita sa mga rural areas. It is a rural disease. Compared yan sa dengue, which is more urban. Usually, ang may mga probinsya tayo, out of the 80 provinces, meron pa tayong mga 58 provinces na endemic for malaria. So far, ang tinatawag natin na highly endemic provinces ay isa doon ang Palawan, ang Sulu, Tawi-Tawi, ang Quirino at saka Isabela. Yan ang top 5 provinces natin. Unang-una, meron tayong tinatawag na paroxysm, yung malaria paroxysm. Ito ay may fever, chills, at saka sweating yung tao na nag-perspire. Ito ay very common sa mga tao may malaria. But again, may mga nararamdaman pang iba tulad ng nananakit yung mga kalanman, at saka yung mga buto, at saka nakakaroon ng sakit ng ulo, yung headache. Bago sila uminom ng gamot, kailangan muna sila magpasuri ng kanilang dugo. Meron tayong mga tinatawag na diagnostic centers, even up to the barangay level. Saka meron din tayong mga rapid diagnostic tests na within 15 minutes meron tayong result. So lahat ng mga nagkakaroon ng lagnat sa mga endemic areas, kailangan magpasuri o kumonsulta sa ating mga diagnostic centers. And then kung malaman na positibo for malaria, doon na tayo nagbibigay ng mga gamot. Ito po ay libre sa ating mga pasyente. Well, in a way na ang isang tao na mayroon malaria, pag siya kinagat ng lamok, and then yung parasite na kuha doon sa may sakit na tao, din yung lamok kumagat sa ibang tao, natatransmit yung parasite. So, in a way, it's transmitted, but may vehicle, which is the mosquito. Pag ito hindi naagapan, nagkakaroon ng mga severe consequences. Ang pinaka severe nito is yung tinatawag natin na cerebral malaria. Ito ay nakakamatay pag hindi naagapan. Well, unang-una, ang binibigay naming advice, kung may mga lakad sa mga endemic areas, lalo na yung mga bata o yung mga buntis, kung may iwasan, huwag pumunta sa mga endemic areas. Kung hindi naman, meron tayong mga prophylaxis. Meron tayong iniinom na gamot bago pumunta sa isang endemic area. But again, we also advise, lalo na yung nagtatagal sa area, kasi it's not, tama naman na almost every day nagtitika ng gamot. Yung mga personal protection, kailangan yung mga long sleeve, na hindi exposed ng skin sa mosquito. And then, isa pa yung kailangan matulog sa isang mosquito net. Yung hindi lang ang mga tourists or visitors sa endemic areas, pati yung mga naninirahan sa endemic areas. We advise na every night kailangan matulog inside the insecticide-treated mosquito net. Lahat ng health programs may kasama yung mga health information campaign, kagaya ng malaria. Meron kaming mga sa schools, nagpo-provide kami ng mga health education, pati sa community. Lalo na yung ating mga tinatawag na mga indigenous people, yung communities. Nagbibigay din tayo ng mga kaalaman. Kasi po, based on this knowledge, malalaman nila maiwasan ang paano makakuha ng malaria. Pag ikaw ay nasa endemic area,
Unang-una po, yung sinabi ko kanina na kailangan matulog ka sa loob ng mosquito net, yung ating insecticide-treated nets. Ito naman po ay binibigay na libre sa mga family living or residing sa mga endemic areas. O kaya meron kami mga programa na naglalagay kami ng mga insecticide sa mga walls ng mga bahay-bahay. Kung maaari po sangguni kayo sa ating mga health centers, sila na po ang nag-spray ng mga insecticides. Kung ikay may fever, lalo na you're residing or coming from an endemic area, kayo po ay magpa-smear, magpakuha ng dugo at babasahin naman kung positive or negative. Kung positive, bibigyan kayo ng gamot na libre na anti-malarial drugs. Sana po by 2020, lahat na ng probinsya sa buong Pilipinas ay ma-declare natin as malaria-free. Para the whole country will be declared as malaria-free.